Ang storyang ito ay pinamagatang Beautiful Scars, Episode 4 by Zenzei. Simulan na natin ang kwento. Alam mo, sir, kanina pa kita pinagmamasdan eh. Parang kilala kita. At yun nga, kilala nga kita. Sabi ng driver. Huminto yung sasakyan at tinanggal niya yung sombrero niya. Tapos sumarap sa akin. Nakipagtitigan lang ako sa kanya. Inalala ko kung kilala ko ba talaga siya. Hanggang sa ninitian niya lang ako at kinundatan. Kamusta na, tol? Sabi niya. Hindi pa rin ako sumagot. Hindi ko pa rin kasi maalala kung sino siya eh. Sino ba kasi tong kumag na driver na to? Hindi mo na ba talaga ako maalala? Tanong niya. Tapos, umiling-iling lang ako. Harvey pare, yung sa MRT? What? Ikaw na ba talaga yan? Gulat kong tanong. Ngumisi naman siya, saka nag-drive ulit. O ano guys? Hindi niyo nahulaan si Harvey, no? Wala kasi siya talaga sa mga previous episodes natin. Balik tayo sa kwento. Paano ko nakilala si Harvey? Isa siya sa mga nakatrip ko when I was still in college. When I was wild. Nakasabay ko siya noon sa may North Avenue Station. Kahit first station, ang dami ng pasahero dahil nga Friday at rush hour na. Kaya naman, sa pinakadulo na ako sumakay. At doon sa mismong dulong sandalan. Siyempre, habang papalapit ng Cubao, siksikan, tulakan, at hindi mawawala yung hipuan. Siya yung pinakamalapit sa akin noon. Naka-white shorts, t-shirt, at sombrero. Yung gupit niya ay buzz cut. Parang yun sa mga maritime students. Matikas ang tindig. At yung katawan niya ay parang bugbog sa training. Typical Pinoy looking. Pero yung sex appeal, sobrang lakas. Ang lakas din ng monthly scent niyang lalaking lalaki. Kaya naman, it drives me crazy. Nung una, nakipagtitigan lang ako sa kanya. Tapos, nintian niya ako sa katumango. May dimples pala siya. Mas lumapit pa siya sa akin. At pansin ko yung matambok niyang puwet at hinaharap. Naging malikot ang mga kamay ko noon. At talaga namang sinasadya ko na masagi yung hinaharap niya. Hindi naman siya umaangal. Bagkus ay parang nag-e-enjoy pa siya. Minsan pa nga, pinipisil ko yung ari niya. Lumapit niya siya sa akin. Tapos bumulong. Baba tayo ng Cubao. Tugon niya. Uy, tripper din si kuya. Bumaba kami sa Araneta Center. Ang daming tao nun pero nakaya ko pa rin siyang sundan. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa isang motel. Malapit sa Alley Mall. Nag-check-in na kami noon. Wala nang shower. Basta, sagupaan ka agad. Nakakabaliw talaga yung money scent niya. Mas nakakalibog. Ang sarap himurin ng kilikili niya. Ang sarap paglaruan ng mga dibdib niya. Ang buong katawan niya. Sinubukan ko nga siyang halikan sa labi. Oops! Mahal yan. Afford mo ba? Tanong sa akin ni Harvey noon. Magkano ba? Mamaya na ang presyo. Pero kung afford mo naman pwede mo akong halikan. Walang bagay na hindi ko ma-afford.
Kinabig ko siya saka ako nakipaghalikan. Ang galing niyang humalik. Halos mawala na kami ng hininga sa tindi ng halikan namin. Sinimulan ko na rin siyang halikan nun sa leeg. Pati sa tenga, nilalaro ko na rin. Hinimod ko ulit ang kilikili niya. Pinaglaruan ang mga dibdib niya na mas lalo nagpapaungol sa kanya. Iniisa-isa ko ang mga abs niya. Pababa sa happy trail. Hanggang sa maabot ko ang naguhumindig niyang dambuhalang pagkalalaki. Hindi nga ako nagkamali. Isa itong kumbag na to sa mga gifted Filipinos na piniyayaan ng malaking kargada. Mataba, mahaba, maugat at malaki ang ulo. Perfect na perfect. Hanggang sa nakapagpalabas na nga kami ng katas noon at may nangyari na sa amin. Ang libog mo din pala, saka talented. Sabi sa akin ni Harvey noon. Mas malibog ka. Trip-trip ko lang yun, no? Ano bang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Ako si Harvey. Nice meeting you, Harvey. Nag-aaral ka pa? Oh, Marine Transpo. Marine. Kinuha ko yung wallet ko saka ko siya inabutan ng 3,000. O yan, sapat na ba yan? Tanong ko kay Harvey. Sobra na to. I told you, Harvey, walang bagay na hindi ko ma-afford. Not unless, super mahal talaga nito. Lumapit siya sa akin. Sa kanya ako hinalikan muli sa labi ko. Salamat, Ralph. Tugon niya. You're welcome. Habang nagpa-flashback yung ginawa namin nitong ugok na driver na to, hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi tigasan. Ilang months na rin akong tigang at ilang years na rin akong hindi nakikipag-sex sa same sex. Puro kasi babaeng nakakatrip ko doon. Medyo nakakasawa na rin yung puro tahong lang. Kaya naman, nakaisip ako ng evil plan. Natsak na kahagat tong ugok na to. Nakarating na kami sa sinasabi kong building. Harvey, pwede mo ba akong tulungang iakyat tong mga gamit ko sa taas? Tanong ko noon. Actually kasi sa penthouse pa yung available unit na sinasabi ni Riz. Sige ba? Walang problema, Ralph. Nang makuha ko na kay Riz yung susi, umakyat na kami ni Harvey sa pinakamataas na floor ng gusali. Binuksan ko yung pinto, saka kami pumasok. Umupo ako sa kama, saka ko siya pinagbasdan. Mas nag-mature na siya ngayon at mas naging matipuno yung build niya. May asawa ka na? Tanong ko. Oo, buntis din ngayon si Mrs. kaya kailangan kumayod eh. Nice. First baby nyo? Pangatlo na. Hanep pa. Siya ba yung girlfriend mo nun, Harvey? Hindi eh. Iba to. Antibay. So, nakakasakay ka naman sa barko? Oo. Kakababa ko nga lang eh. Maglilimang buwan na. Kaya, habang di pa ulit ako nakakasakay, mamamasada muna ako. So, wala ka palang sex recently dahil buntis ang asawa mo. Ngumiti lang siyang nagdamot ng ulo. Oo eh. Kamay-kamay lang muna. Tumawa ko sa sinabi niya. Hindi ka nang titrip? Hindi masarap yung kamay-kamay lang. Oo, Ralph. Ikaw yung una't huli ko.
That sounds amazing. Kahit sa barko wala? May mga nagpaparamdam pero ayoko eh. Gusto mo ba ulitin natin yung nangyari sa atin dati? Tanong ko kay Harvey noon. Nabigla siya sa mga sinabi ko pero ngumiti na lang din siya. Pwede naman, kaso don't worry, hindi ka madedehado sa akin. Pwede bang maligo muna ako, Ralph? Sure, walang problema. Sabay na nga kaming naligo noon. Pinaliguan ko siya, sinabon ko ang likod niya, at pagtapos magbanlaw ay sinubo ko na siya. Panay ang ungol niya, sabay ng pagbuhos ng tubig mula sa shower head. Nakailang rounds din kami ni Harvey noon. At sinigurado ko na talagang latang-lata siya pag uwi niya. Para mabawasan yung laman ng maleta ko ay ibinigay ko na sa kanya yung mga ibang damit ko. Underwears, pabango, mga chocolates para sa anak niya. Inabutan ko rin siya ng 3,000 para doon sa taxi bill ko. At pandagdag na rin sa gastusin nila. Teka, sobra-sobra na to, Ralph eh. Kunin mo na yan, Harbs. Baka magbago pa yung isip ko. Salamat, Ralph. Hinalikan niya ulit ako sa labi bago tuluyang umalis. Sa totoo lang, ang sarap ng tulog ko that night. That ASG or after sex glow was terribly amazing. Harvey did really great job satisfying my sexual desires. Ilang araw din ako namalagi sa unit ko na yon. Doing nothing. Ang boring. Kain, tulog, night out with friends, but no hookups. Very counterproductive. Ibang-iba sa abroad. Doon kasi, bawal ang petiks. Dapat lahat ng gagawin mo ay may kikitain ka. Bawat segundo doon ay may salaping katumbas. Kaya naman, habang nag-aaral ako doon ay may 3 rin akong part-time jobs. Dito sa Pilipinas, profesyon na rin yata ang pagtambay. Sa 7 taon na wala ako sa Pilipinas ay marami na rin na bago. Marami ng bagong gusali sa BGC at mga high-end bars. Isang araw, naisipan kong maglibot-libot sa paligid at napadpad ako sa isang ginagawang gusali. Wala lang, na-amaze lang ako doon sa design ng structure. Mas nagulat pa ako nang makita ko yung karatula kung nasaan andun yung pangalan ng designer. Oh shit! Architect na si Mark! Siya to! Tugon ko sa sarili ko. Doon lang ako na nag-aabang. Nagbabakasakali na makita ko siya. At ilang minuto pa ay lumabas ang isang lalaki naka long sleeves, slacks at may hard hat. May hawak-hawak pang mga blueprints at kinakausap yung mga trabahador niya. Hindi ko maiwasang mapangiti. He looks so good now. Napakagwapo. Na mag-isa na lang siya, isipan kong lapitan siya. Pero bago ko pa magawa yun ay may isang kotse na tumigil sa harapan niya. Bumaba yung driver nito at humalik sa pisngi ni Mark. May kurot sa puso akong nararamdaman. Pumasok sila sa kotse at mukhang masaya na sila. Sa totoo lang, nasaktan ako sa aking nakita. May boyfriend na pala siya. Tugon ko sa sarili ko. Nang matapos ko ang bakasyon sa Pilipinas, ay bumalik ulit ako sa Amsterdam para harapin ang buhay ko. Ang mga araw ay naging buwan hanggang sa umabot na naman ng 1 taon. Kinausap ako ni Mami
At sinabi niyang hinahanap na siyang investors para sa binabalak niyang auditing firm. Pero bago daw yon, ay maghanap muna ako ng arkitekto para mag-design ng office doon sa Pilipinas. Lumiwanag yung mundo ko. Kasi parang yun na yung chance ko noon para makapag-usap kami ulit ni Mark. Nag-search ako sa Facebook at hindi naman ako nabigong mahanap yung profile niya. Nag-PM ako sa kanya. Pero ilang araw na yung lumipas, hindi pa siya sumasagot eh. Hindi pa niya nakikita yung messages ko. Dahil desperate na ako noon, yung mga kaibigan na lang niya yung message ko. Nag-message ako kay Kyra at Jaime noon, informing them kung pwedeng sila na lang yung mag-design ng building na itatayo ko sa Pilipinas. Ilang minuto din bago sila nag-reply. Nagkamustahan muna hanggang sa tanungin ko kung kamusta na yung kaibigan nila, si Mark. Okay. Ikaw na ba si Mr. Right? Siguro yun yung tumatakbo sa, yun yung parang nagiging theme song ngayon ni Ralph, no? Para kay Mark, no? Siya na nga ba si Mr. Right? Siya na nga ba ang love of his life? Abangan nyo yan sa next episode natin. Sa mga gusto pong mag-share ng kanilang personal experience or ng love story or life story nila, i-email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli.